Philippines, yung President for Asia na si Sir Joey Sarmiento na kasama namin kahapon, no? Talagang napakagaling po na leader dito sa Philippines. And of course, ang ating office po ay sa Ortigas Center, Pasig City. We also have pick-up centers sa Davao, Cebu, and meron din po tayo sa training center sa Bataan and Tuguegarao. Kasama po yan sa mga pick-up centers po natin. Okay, so ngayon, syempre dahil maganda yung product, naka-attract po siya ng mga magagaling po ng mga doctors, iba't ibang field, meron sa neurology, family practice, and more. Okay. At syempre, meron din po yung DTI Seal of Legitimacy. Baka tanungin nyo kung legit yan. Of course, na legit po tayo kasi meron po tayong DTI Seal at nandyan po yan sa office pag pumasyal po kayo. Okay, so kailan ba ito ginawa? So 2007 po ito nag-start sa US and Canada. Sa US product po tayo, talagang napakagaling. So 2007 po yan sa US and Canada. Ang ating office po is sa Salt Lake City, Utah, USA, no? So pwede po kayong pumasyal dyan sa US kung gusto ninyo. And dinala po siya sa Philippines 2009. So I think ang dami na pong na-benefit ng ating product since 2009. Napakatagal na po dito. Ano? Magse-celebrate po tayo. 15th year anniversary na po natin sa Philippines. Pero ang celebration is on Feb 8. Ayan. So ayan, makikita nyo po, 21 countries na po. Pag chinek po natin yung official website, nandun po, 21 countries. At pag-usapan na po natin yung katawan natin, ayan, isa lang po yan for self, for family, for work. Siyempre, affected po tayo at malamang ito po yung nararamdaman po natin. Minsan po, nai-stress po tayo. Minsan hindi tayo makatulog. Parang ang sakit-sakit ng katawan natin. Parang unhealthy po tayo. Yun. So ngayon, ang human body po natin, halimbawa, ang pinakamalaki po dyan, organ, ang susunod po yung tissues, ang pinakamaliit yung cell. At alam niyo po ba na meron po tayong 100 trillions of cells? At yung alam lang po natin, oxygen, water, and food, no? Pero kasama po dyan yung glutathione, which is naturally produced by your own body. Every cell of your body needs glutathione. So pag wala ang isa sa mga yan, mamamatay po ang cell po natin. Ayun. So bakit po tayo nagkakasakit? So meron pong dalawang factor siya. Ang una po is oxidative stress. Ayan, so nag-oxidize po yung cells natin. Nakita nyo po sa video na parang kinakalawang. At isa pa po yung free radicals. Yun yung mga food. At mamaya pag-uusapan po natin yung free radicals, iisa-isahin po natin. Sample po doon yung mga food na intake po natin. Ito yung process of oxidation, which is kailangan din po maintindihan. Nakita nyo po yung apple, no? Pagka biniyak po natin, parang nangingitim po siya, no? So, ganyan po yung nangyayari sa cells natin. So, grabe po yung effect niyan even sa DNA po natin. So, grabe po yung effect ng oxidation. So, oxidation and free radicals equals cell damage, kaya po tayo nagkakasakit. So, paano natin mape-prevent yung cell damage para hindi po tayo magkasakit? Kailangan po natin ng cell protector, no? Para to fight against oxidative stress and free radicals. So, kailangan po natin ng very powerful antioxidant. Saan po natin makikita yon? Hindi po sa mga fruits, though they are antioxidants. Saan po siya makikita? Sa loob po ng katawan natin. It is in your body at ang tawag po doon is glutathione, the most powerful component of our body's antioxidant defense system. So andyan po yung tatlo, we have glutamic acid, cysteine, and glycine. Ayun po yung glutathione. Nakikita nyo naman po sa video. So nire-restore nyo po yung cells. So meron dalawang klase ng antioxidant defense system. Baka ikaw, familiar ka po dito, no? Andyan po yung exogenous. Yun po yung mga galing sa labas, pinapasok sa loob from the word itself. Yung mga vitamins na iniinom mo, yung mga masustansyang pagkain na tinitake mo, kinakain mo. So 20% lang po yung absorption yan sa katawan. Yung endogenous naman po is produced by your own body. Ito po, marami po yan, pero yung pinaka-powerful is the glutathione. That is the most powerful. So yan po yung natural po, naturally produced by your own body. Syempre, maganda po talaga yan kasi natural po. Parang sa breast milk, di ba? Syempre, yung pinaka-best is the breast milk kasi galing po talaga sa nanay yon.
kahit ano pong formula milk yung ilabas, breast milk still best. So, yung glutathione, which is naturally produced by your own body, the best po talaga yan. Yan na pinaka-powerful antioxidant. So, ano po yung nagagawa niya? Ito, basic lang po ito. Una po, master antioxidant po yan. Siya yung most potent natural body's premier neutralizer of all types of free radicals. So ang ganda-ganda po nito kasi check-in balance kumbaga, no? Yung I for immune system enhancer, so pinoprotect niya po at nare-regulate yung immune cells natin. And detoxifier, grabe po mag-detox to. So nililinis niya po yung toxins ng katawan po natin. Okay. So, bakit naman po tayo bakit bumababa yung glutathione natin? Ito yung mga free radicals na pinag-usapan po natin kanina. Nandyan po yung stress, ayan, alcoholism, hindi makatulog, sobrang init ng araw, radiation, pollution, pagkakasakit, smoking, strenuous exercise, poor diet, na guilty po tayo lahat dito, of course. And of course, yung synthetic drugs. So lahat po yan, pwede pong makapagpababa ng ating glutathione level. At ang isa pa po, haba pong tumatanda po tayo, talagang naturally bumababa po ang ating glutathione level starting at the age of 20. Though ngayon po, kahit mga 20, may mga diabetic, high blood na po, no? Pero naturally, kung talagang medyo health conscious, nag-start po yung bumaba 20 years old. So wag po kayong magtaka kung mga 30, 40, ayan na po. Lumalabas na po yung mga sakit natin. Ang tumataas naman po is the oxidative stress level natin. Ayan po. Ito po, yung mga sakit na kapag meron po kayo nito, ibig pong sabihin po is mababa po ang inyong glutathione level. Diyan po yung sakit sa puso, kahit ano pong sakit sa puso yan, cancer, diabetes, infectious diseases, dermatological, sa balat po yan, obigynecological, ophthalmic, pulmonary, rheumatic disorders, lahat po yan, lamang arthritis natin, mga gout. Neuro sa ulo, immunological disorders, kidney failure, and dialysis. And so, ipapakilala ko po yung next na magdadiscuss ng ating product. Walang iba po kundi si Miss Agnes Cervantes. Wala kang sounds, Ma'am Agnes. Okay, thank you. So, ganda ng presentation. So, thank you, Partner Hardy. So, itutuloy po natin yung ating slide. So, yung last slide na pinakita po, yung iba't ibang klase ng sakit. Ano po yung problema po nila? Bakit kaya nagkasakit yung mga tao? Mababa po yung level ng glutathione. Ano po yung solusyon? E di pataasin. Eh kung papataasin, may nabibiling glutathione sa market o yung ini-inject na glutathione, ano po? Makakatulong kaya yon? Ito po, binanggit po dito, yung commercial glutathione as an ineffective method to increase intracellular glutathione levels. Bakit ka ineffective? Tignan po natin ano po, kung ano pong dahilan, bakit kaya hindi po nakakapagpataas ng level ng glutathione. Actually, meron tayong enzyme sa tiyan na ang tawag po doon ay gamma-glutamyl transcriptase. Ang illustration po niyan, di ba pag kumain po tayo ng beef, paglabas po nun, hindi na po siya beef, tunaw na po siya. Ganon din po yung commercial glutathione, pag tinik natin or ini-inject sa katawan po natin, 20% nalulusaw na po yun. And then yung 80% nakalusot po siya, katulad ng molecule na white dyan na nakikita yung nabilugan ng red. Yan po yung 80% na nakalusot. Pero hindi po siya makapasok sa loob ng ating cell. Kasi ang butas pala ng ating cell is kasing liit ng hibla ng ating buhok. Napakaliit po. Kaya kung malaki yung molecule at maliit po yung butas, hindi po talaga makapasok. Ano po? So ang nangyayari, itong molecule na ito, binablock niya ngayon yung ating melanin, yung nagpo-produce ng ating brown color. Kaya ang nagiging side effect nung nagtitake ng commercial glutathione at saka ini-inject, ang color nila is maputing maputla. Ayan. At hindi rin sila pwedeng maarawan kasi magkakaroon po sila ng skin cancer. Ayan. So, dito po sa next slide, yan. May tanong po dito. Sabi dyan, what can we do to assure that we have adequate glutathione levels in our cells? Alam niyo po, ang Max International
naka-invento po siya ng breakthrough science. Pag sinabing breakthrough, ngayon lang po siya na-invento and may science base. So ipapakilala ko po sa inyo po ang formulator ng ating product na Max GXL. Yan po si Dr. Robert Keller. Pag i-check po natin yung credentials niya sa internet, nasa 32 pages po. At ilan lang po ito sa nakuha dun sa mga credentials niya. Nag-serve po siya sa faculty Mayo Graduate School of Medicine. Top doctor siya sa USA from 2003 to 2008. At alam niyo po, triple board certified po siya. Bihira ang doktor na 3 po ang specialty niya. Internal medicine, immunology, and hematology. Yan. And then, hindi lang siya doctor at the same time, scientist din po siya. Kasi siya po yung 2000 most outstanding scientist for the 21st century. And nag-publish din po siya ng 100 articles in scientific and medical journals and awarded din po siya ng multiple patents. At nag-award din po siya sa NASA Apollo 11 project. Yan po si Dr. Robert Keller, ang formulator ng ating Max GXL. So ngayon po, ipapakita dito yung invento niya kung paano po siya papasok sa loob ng ating cell. So yung precursor na yung white, blue, and red, yan po yung cysteine, glycine, and glutamic acid. Yan, isa-isa po siyang papasok kung saan po yung cell na nangangailangan ng raw materials. Kaya yung Max GXL, walang kahit 1% na glutathione. Raw materials po yan, yung mga precursor, sabi ko, yung cysteine, glycine, and glutamic acid. Kung saan yung cell na nangangailangan ng raw materials, doon po siya papasok. Kaya tinawag siyang breakthrough or unique. Ngayon po, ang Max GXN, hindi po yan gamot. Pagkain po siya. Nutrients that can be readily absorbed by the cells, which will allow our own body to manufacture and increase glutathione levels inside the cell. So may absorption na nangyayari sa loob ng ating cell. Kaya tinawag siyang unique, yung NAC formula ng Max GXN. Yeah. So, pag NAC formula, maganda po yan sa lungs. Kaya yung mga may ubo, yan, may asthma, hindi lang po yun, pero madadaanan po lahat ng ating cell na nangangailangan ng raw materials. So, ipinakita dito sa next slide yung test sa mga tao, hindi sa mga hayop. So, yung 4 na grupo ng mga tao, ang pinakita po dito, yung group 1, yung normal patient, yan po yung black, yan po yung before, then yung red, yan po yung after. After 2 months of daily use of Max GXL, yung average na 292%, nag-increase po yung level ng glutathione. So yung red, yan po yung after, So yung mga normal patients, syempre pag kanti lang yung sakit nila, mas mabilis po yung taas ng level ng glutathione. At syempre pag ang isa po ay may cancer, may HIV, syempre mababa yung level ng glutathione. So ano po yung solusyon? Pataasin. Syempre, pag malapit na yung stage 4 na, kailangan mong bilisan mo para tumaas yung ating level ng glutathione. Para may magprotekta ng mga cells. So yan po yung before and after taking Max GXL. So ipapakilala ko din sa inyo ang isa pang napakahusay na doctor at the same time scientist din po. Yan po si Dr. Herbert Nagasawa. Si Dr. Herbert Nagasawa, siya po yung naka-invento ng 3-minute antidote to cyanide poison nung nagkaroon ng Twin Tower bombing sa US. Yung September 11 bombing, naalala niyo po yon. Within 3 minutes po, na-address po yung cyanide poisoning. Ngayon, ang na-invento ni Dr. Herbert Nagasawa sa Max International, yung powered by ribosine. Ano kaya ito? Tignan natin kung ano itong ribosine na ito, anong technology na ito. Yung cysteine, yan po yung fragile, yan po yung konti sa katawan natin. Yan. And then yung cysteine kasi, fragile po yan. Kaya ang ginawa ni Dr. Herbert Nagasawa, sumakay siya sa ribose. Yan, para yung kotse, sumakay yung cysteine sa ribose, and then papasok sa loob ng ating cell, yung dalawa po, maghihiwalay po yan. Yung cysteine, magproproduce ng ating natural glutathione, yung ribose, nagiging energy or ATP. Kaya perfect combination, yung dalawa. Yan. At alam niyo po kung anong pangalan ng product na ito?
Yan, ang tawag po dito ay Max 1. So, alam ko po na naririnig niyo na po itong Max 1. At ang Max 1 ay talagang ano po, available ngayon po sa Max Office. Yan. So, sabi dyan, yung ribosine was shown to be 300% more effective than DAP or N-acetylene system. Yan. Kaya, kumbaga yung itong Max 1 ay specific ano po pag punta ng loob ng ating cell. So dito po, yung i-summarize lang po natin yung Max GXL na invento ni Dr. Keller, yung Max 1 na invento ni Dr. Herbert Nagasawa, at pinakombine po yung dalawa, yan po yung tinatawag na SOLGBT. Bakit tanongin niyo po kung aling Max products ang mabilis tumaas yung level ng glutathione natin. Actually, silang tatlo po ay napakaganda kasi silang tatlo ay glutathione enhancement or enhancer or kaya booster ng ating natural glutathione. Kahit 1% po, walang glutathione yung ating Max products. Booster ng ating mga natural glutathione. So yan po yung ating mga formulator. Dapat alam po natin kung sino yung mga formulator ng ating food supplement na tinitake. Ano po. So ito naman po yung ating Max 357. Ito po yung fish oil. It's a unique blend of essential omega-3, 5, and 7. Ano kayong benefits po nito? Tignan natin ano po, kung ano yung benefits ng ating Max products. So dito po, the perfect complement to Max 1, SOLGBT, and Max GXL. So maganda pong i-combine ano po dito sa tatlo na to. Kasi ang benefits nito, maganda po ito sa may sakit sa puso, pagbaba ng cholesterol, yung sa mga nerve pain, yung sa diabetic, ano po, yung insulin resistance, skincare, satiety and weight management, and vision. Yan. So, maganda po na i-combine po itong Max 357 dito sa tatlo na Max 1, SOLGBT or Max GXL. So, ito naman po, yung SOLGBT kanina, maganda din po ito sa may sakit sa puso kasi meron po siyang, aside sa ribosine na ingredients niya, meron siyang 12 other ingredients o synergistic ingredients. At isa po dyan yung ating resveratrol na maganda po sa may sakit sa puso. So maganda po yan sa mga diabetic, sa mga may prostate, sa mga lahat po, karamihan kasi glutathione accelerator po siya. Yan, kaya nasa sa inyo po kung aling product ang iinumin nyo kahit po dyan. Yan. So, ang kagandahan nito, binigyan po siya ng composition patent. Pag sinabing patent, invention po yan. Hindi nila basta-basta gagayahin yung produkto natin. And new change is allowed, not even a single ingredient in an attempt to duplicate the product. At sa Max International lang po ito mabibili. Wala tayong kakompetensya regarding sa glutathione delivery and support. At ganoon din, syempre sa mga associate na kakilala nyo. Yan. So, ito na po yung benefits. Pag mag-take po tayo ng Max products, ito na po yung benefits na mararamdaman po natin. Number 1 po yung energy increase ano po. Yan, increase energy. Totoo po yan kasi kami mismo na makakapatid, yan po yung unang-unang naramdaman po namin. Yung energy level po namin tumaas. And then, slows down the aging process. Anti-aging po ito. Yan, aids muscle and joint recovery. So, sa mga may arthritis, sa mga may gout, yan, ito po ay makakatulong po sa inyo. Strengthen immune system. Pagpataas ng ating immune system po ito. Kaya, sa mga naghahanap po dyan ng pampataas ng immune system, ito na po yung solusyon. Yan, kahit alin dyan sa Max products na yan. And then, detoxifies the liver and cells. Ito yung maganda, yung fights cellular inflammation, anti-inflammatory po siya. Kaya yung mga namamaga, may mga bukol sa katawan, makakatulong po ito sa inyo. And then improves quality of sleep. Yan, ito rin po yung isa sa na-benefitan po ako dahil dati po meron din po akong insomnia. At dahil po sa Max GXL na-address po. And then improve skin. Alam niyo po, pag malinis na po sa loob ng ating katawan, ma-feel po natin sa labas yung mag-smoothen yung ating skin para siyang may lotion. Yan. And then supports peak athletic performance. Ito yung mga iniinom ng mga Team Ascals,
Team Malditas, ano po, regarding sa sports. Yan, ito po yung iniinom nila. And then, i-reduce na yung effect ng stress. Yung stress na dyan parati, pero ang gagawin niya po, ikakalmado po kayo. Yan, anti-stress po siya. Yan. So, ito na po yung last slide po natin. Sabi po dyan, we only have one body. We have to take care of it. Kaya alagaan po natin yung ating katawan. Kasi iba talaga pag yung original na organs po natin. Kasi pag napalitan po yun, ay nako, ang dami ng mararamdaman kayong sakit. Yan. Kaya habang wala pa tayong sakit, uminom na tayo ng Max products. Kasi sabi nga nila, prevention is better than cure. Yan. So, yan po sabi dyan. Mayroon po tayong BFAD, may halal, may patent, may NSF. Lahat po ng documents, mayroon po tayo. Ano po. Kaya napakaganda po na umpisan nyo na po kung hindi nyo pa natatry yung ating product, umpisan nyo ng uminom ngayon. Dahil ito po ay makakatulong po sa. So back to you, Arlene. And with that, thank you very much and Max morning, everyone. Thank you, Ma'am Agnes. Ayan. So, grabe po yung nagagawa ng ating product. Alam ko po, yung iba dito, first time na umattend sa detailed presentation, yung iba naman po is before naka-attend na po sila. So, ngayon po, before po tayo magtanungan, may mga mag-share ng kanilang Max story, no? Ayan. So, una nating tawagin si Miss Gina Barlaan. Hi, Gina. Naka-ready ka ba? Medyo binigla ko siya. Sorry. Sorry at binigla kita. Isama mo na ba ang iyong asawa? Sabi ko sa kanya is mag-share siya. So, nagre-ready, no? Habang nagre-ready siya, o nagre-ready ka ba? Okay ka na ba? Ayan. Yun. Hindi nga alam ang magpinto. Kaya, Nalilito pa lang. Madilim? Hoy, sis, Oo. pati sa kanya, boy. Ayan. So, medyo i-ano mo naman. Yan. Para makita naman yung kagandahan. Kung gaano kagaganda. Wow. Okay, tama-tama. Habang nakikinig si Doc Kaloy. Ito si Doc. Ayan, nandiyan na si Doc. Wow, ang ganda-ganda naman ng ano ni Doc, ha? Ayun, sige Gina, ano lang kita, spotlight lang kita. Ayun, tinan mo naman talaga si Gina, oo. Ayan, so maliwanag na Gina, no? Kumusta ka? Okay na, mabuti-buti na. Mukhang mabuting-mabuti ka na, no? Ayan, so, Bata. bumabata na si Gina, eh. Ano yun, makulit na yan, eh. Ayan. Parang every time na kakausapin natin siya, parang ano na talaga, bumalik na talaga sa dati yung kanyang sigla, ano. So, wait, kasi gusto ko pakita sa kanila, pero ano, may takip naman yung Gina. Nung nakaraan walang takip eh. Sige. Sige, wait lang. Papakita ko rin kasi sa kanila kung para at least may idea sila kung ano yung itsura mo dati, no? Hindi ka bang makikilala sa kanila muna at ilang taon ka na ngayon bago natin pag-usapan kung ano yung naging sakit mo? Sige. Ako nga pala si Gina Barlaan, taga Kuliling, 47 years old. Ako ay nagkaroon ng yung kidney ko nagkaroon ng nana kasi nabulok na. Kaya na siya. Na-operan na ako noong May. Ay, ano yan? March 18. Nakalimutan ko na. Nakalimutan mo na parang hindi ka na-opera, no? So, bago tayo pumunta dun sa operation mo, so, yun ba yung sinasabi mo is first operation? First operation ba yan? Ay, hindi, first na ospital?
First na Ay, hindi. hospital. Ito pangalawa na Bali yung ko na. sinasabi mo. Oo, yung pumutok yung nana, second time na yon. Okay, so, At saka yung operasyon, third time. okay, sige. Ipakita ko lang kung anong itsura mo dati, ha? Oo. Okay. So, yung itsura niya dati, ito po siya. Yan, para at least may idea sila kung ano yung itsura mo before. O, hindi ko na ipapakita yung nakatalikod ka kasi baka magalit ka. Mm. Ayun. So, pakita ko lang yung, i-ano ko lang sa kanila yung itsura mo before para at least may idea sila nung nasa ospital ka. So, nagkaroon ka ng sakit sa kidney before, tama? Ano nga yung, Mm-mm. ano ba yung talagang sakit mo sa kidney? Anong sakit sa kidney yan? Yung nagkaroon ng bato. Mhm. So, Tapos, marami naman ba yung bato sa kidney? Anong nangyari? Gaano kalala yung bato ko kasi hindi na pwedeng malusaw kasi Mhm. napakatigas daw yun. Mhm. Anong pangalan ng bato? Calcium. Mhm. Kaya hindi pwedeng makuha sa gamot. Opera. Okay. So, nung nagkaroon ka ng bato, gaano kalaki yung bato? Para at least ma-imagine nila. Yung pinakamalaki, anong size yung pinakamalaki? 6 centimeter. Saka yung isa, kasi dalawa 6 cm, hindi mm, ha? 6 centimeter. Ayun. So, ibig sabihin, Kasi yung ganun kalaki, ml, no? maliit pa yun eh. Ngayon, Oo. centimeter na kasi malaki. Mm-mm. So, anong nangyari sa kidney mo nung lumaki yung bato? Nung ah, hindi yung lumubo na yung tagtagligiran ko eh. Mhm. Tapos, yun nalaman na nagkaroon na ng nana. Mm. Ayan. Pakita ko Nagpa-check up lang. ako noon. Nagkaroon na infection. Ito ba yon? Second time na yan. Yan, second time na yan. Oo. Yun na Ayan. yan na yung pumutok, yung nana. Hmm. Yan So, na. ibig sabihin, so nagkaroon ka ng bato sa kidney. Saang kidney yon? Sa dalawang kidney ba o isa lang? Yung bato. Yung isa lang. Hindi, yung bato ng kidney mo sa dalawa o sa isa lang? Bato ng kidney. Dalawa. Pero itong right, Mhm. itong left, yun ang nagkaroon ng nana. Okay. So, anong sabi ng doktor nung pina-check up niyo? Yun sira na daw yung kidney ko. Okay, so kailangang operahan yung kidney mo. Oo. Kailangan Oo. galit. Pero, tinanggal ba agad ng doktor? Ano yan? Tinanggal ba agad ng doktor yung kidney mo? Hindi pa. Hindi pa. Bakit Kasi daw? nga, bali pinataas pa yung hemoglobin ko kasi mababa. Hemoglobin, mababa. Ano pa ang abnormal sa lab test mo? At saka, kasi di ba hindi ako pwedeng magpasalin ng dugo. Kaya, yun, yung pinataas pa yung dugo ko. Okay, so mababa ang dugo mo, hemoglobin mo, Mm-mm. creatinine mo, kumusta? Yung normal Creatinine, po. normal naman, oo, kasi Normal. nung time na sinabi ng doktor sa'yo na wala na yung kidney mo, bulok na, tama ba? Ano ba yung sabi ng doktor sa kidney mo? Yun, kailangan lang tanggalin. Sabi niya ganun. Tapos, siyempre natakot din ako nung sinabi nilang tanggalin na. Mhm. Kasi, ang alam ko doon, pag tinanggal, wala na, patay na ako eh. Ayoko na. Kaya, yun. Oo. Sabi pa naman niya, hindi, kung mayroon ka pa namang isang kidney, maraming nabubuhay sa isang Mm-mm. kidney, sabi naman niya, Mm-mm. niya sa akin. Kaya, Mm-mm. ayun, parang din, nabuhayan din ng konti. Mm-mm.
Okay, so Yun, ayan. So sabi sa'yo is tanggalin yung kidney mo kaso hindi agad-agad. Gaano kayo hindi katagal agad. naghintay bago operahan yung kidney mo na may nana na. December ako lumabas, tapos March ako naoperahan. So ibig December, sabihin, January, February, March. naghintay ka ng 3 Three 3 months months. bago Oo. ka maoperahan. So habang naghihintay ka, ano yung tinitake mo habang naghihintay? Wala, max lang. Max lang. Wala silang binigay na gamot. Wala na yung antibiotic. Mhm. Oo, pero na yun. Bali, lang yung pampagtaas lang ng dugo. Tapos yun na, max lang. So, ibig sabihin, kailangan kasing pataasin kasi mababang hemoglobin mo dahil sa infection, no? Mm. So, 3 months na naghintay, January, February, March, nag-antay ka ng March. 3 buwan. Habang naghihintay ka is, nagtitake ka ng Max products, no? Oo, oo. Siyempre, ah, ngayon, ito, ano nangyari dito sa picture? Describe mo nga kung ano nangyari sa picture. Yan pa, yung ba yan, yung nakakumpine ako. Mhm. Yan na, November ako nung tinakbo ako yan. November, ano yun, November 17, 27. Mhm. 27 yan. Yan yung pumutok na yung nana ko dyan. Mhm. Eh, 50-50 ako dyan eh. Mhm. Hindi nila alam kung mabubuhay pa ako dyan. Mhm. Hindi, kasi hindi pinakita ni Cindy yung, yung ang daming naka, sa dextrose. Ilan yung dextrose na dyan eh, nakasabit sa akin eh. Mhm. Apat, Ilan? apat, Apat yung apat, dextrose. So, apat daw. ito yung time na tinakbo ka sa ospital dahil pumutok na yung nana. Mm-mm. Pumutok na, no? So, Oo. kung hindi tatanggalin yung nana, ano mangyayari daw sa'yo? Yun, kung nakakalat sa buong katawan ko, magiging ano yun? Sepsis. Sepsis. Oo, sepsis. So, Oo. nung tinakbo ka dyan, alam mo ba? Nung tinakbo ka, eto, alam mo ba to? Yung picture na to. Hindi ko alam yan kasi tulog ako dyan eh, tulog. Wala Mhm. akong kaalam-alam dyan. So, Kasi nga, apat. ah, abang, hindi ko alam kung ilang, 2 weeks ba yun? Kung nung ka na sa akin, 2 weeks? Yung medyo may, ako? 1 week lang? 1 week lang daw. Okay. Nung So, nung medyo, pumutok yung nana mo dito, hindi pa ka pa na-operahan dito, no? Lilinawin lang natin. So, hindi pa pag dyan, hindi pumutok pa. nagkaroon ng abscess yung kidney mo, pumutok siya, 'di ba? So, nung pumutok Mm-mm. siya, tinanggal yung nana, so hindi pa agad na operahan. So, Hindi pa. ngayon, nung time na yun, sabi mo 50-50 ka. So, ano nangyari na, paano ka nakasurvive? Kasi sabi mo Doon 50-50 sa ka, paano ka nakasurvive? kasi ang itinutusok lang sa akin dyan eh, antibiotic eh, Mhm. yung para sa infection. Mhm. Tapos, Max. Anong klaseng max ang ininom mo nung time na to? Nung time na yun, kasi wala pa yung Max 1, at Mhm. saka yung ATP na binigay niyo sa akin. Bali, GXL pa lang yan. GXL. So, ilan daw ang Oo. pinapainom sa'yo? Kasi hindi mo alam yan eh. Si Domingo, ilan daw pinapainom sa'yo? Andyan yung asawa niya eh. Ilan Siya yung na? nagdedictate. Kasi Pa? hindi mo alam eh. 555? Every 15 capsules. 5 Kung daw eh, depende daw, Okay. Kung yung kaya mo 5, lang. 10, ganun. Depende Basta kasi sa infect. sa kanyan, per hour yan. Okay. Noong time na yan kasi talagang kailangan, no? Dahil nga pumutok nga yung kidney Mm. mo. Malapit ng masepsis, no? Nung time na yan. Oo. Oo. So ano yung sabi nga ng doktor kay Domingo? Lapit ka nga Domingo. Anong sabi sa'yo ng doktor? Anong sabi saan daw dadalhin Ako, dapat? ito eh. Anto may baga to may doktor, yay si Kaya, Lord, amay. Saan nyo dadalhin yan? Sabi ng ganun. Ah, Hindi marinig. hindi Lapit siya. marinig daw.
Kahit hindi ka magpakita. Nagbibiruan yung doktor namin na nag-assist, sabi niya, ililipat. Nung nililipat, nakita nung kaibigan niya din na doktor na nasa doon sa Room. room namin, sa ward. Sabi niya, Dok, saan mo yan ililipat? Sabi niya, sa St. Peter, sabi niya. Oo. Oo, kasi nga, yun na nga, no, delikado na talaga yung buhay niya, no? Mo pala. Oh. Kasi Okay. nasa dulo ako, nung time na yun, nasa dulo ako. Ngayon, kasi kailangan nila akong every minute na i-monitor. Kaya nandun ako Saka, sa tabi ng, yung tabi ng nurse station. Doon na ako. nung time na yun, na marinig ko yun, imbis na magalit ako dahil doon sa biro niyang gano'n na, talo akong natakot kasi siya na yung nagsabi na talagang tagilid eh. Mhm. Siguro hindi niya yun masasabi kung hindi niya nakikita. Kasi ang itsura niya noon, talagang dilaw. Parang yung hinog na mangga, ganun ang kulay niya. Mhm. So, Ah, kasi nga, dahil sa nana. hindi. Saka yung kulang siya, lahat ng vital sign niya, bagsak. Oxygen, yung hemoglobin, yung pati heartbeat niya, mababa. Halos lahat bagsak eh. Mm-mm. Tapos yung mga ugat niya, talagang lumubog na, hindi na mahanap ng nurse. Mm-mm. Minsan sa paa na lang hinahanap yung mga ugat. Oo. Talagang matindi talaga. Parang namamaga yung katawan niya eh. Oh, nung time na yon kasi nga yung kidney niya, no? Kasi nga wala na, hindi na nagfa-function yung kidney niya. Yung left, tama Oo. ba? Left kidney. Ngayon, Mm. ipaliwanag mo nga sa amin kung gaano katindi yung infection na tumama sa kanya, yung abscess. Yung Yung infection niya na abscess. tumama, Mm-mm. ang ano bang klaseng bakterya yun? Yung matapang na bakterya kasi yung nireresita nilang antibiotic, hindi kahit doktor hindi niya basta-basta mailalabas eh. Kailangan ng approval ng presidente ng BGS eh bago mailabas yun eh. Sa tindi, Mm. sa niresearch ko din sa Google, yun yung broad spectrum na antibiotic, lahat ng klase ng bakterya papatayin niya. Mm-mm. Saka pinipigilan niya na mag-divide yung bakterya. Pero kahit na ganun, talagang mahirap talagang pigilan kasi yung infection niya on and off pa rin eh. Mm. Grabe, no? Kaya Mm. kaya ang masasabi ko kung wala yung max, Mm. talagang wala na kasi yun ang tingin kong talagang nakatulong dahil bagsak yung resistensya niya. Lahat. Oo, pati kakain isang kutsara hindi niya maubos. O Ito di, yan, no? Ito yan. Yan, tama ba? Mm. Mm. Yung time na yan na hindi siya kumakain, tama ba? Yan oo. yung kakakuan lang namin dyan. Kakatagbo nila sa akin yan nung time na Ah, yun. so hindi siya kumakain, no? Itsura mo dyan, parang iba yung kulay mo pa dyan, no? Yan yung sinasabi niya na yellow talaga na lahat ng vital signs bagsak. Grabe, no? So, GXL lang ba tinake mo? Oh, nung dumating na yung Max 1, doon na ako nakaupo yung Max 1. Nung Mm. na yun, dumating na. Ilang Tsaka yung days? Ilang days ka bago ka pagka-take mo ba ng yun? Max 1? Ilang days? Basta within 10 this month, Yung nun Max si 1? Mabi may Max 1, Mm. yun, yan, kalkalnan na may recovery, kung tutuloy. So, Oo. Kaya nga, kinumbine natin yung Max 1 at saka Max GXL. So, mabilis. tsaka yun Mabilis. nung may ATP na, yun, Mm. nakakakain na ako. Dahil nung kumain ka ng ATP, no, talagang ang bilis ng pagtaas Oo. ng glutathione level mo dun sa mga Max products, ano, at Mm-mm. oo. Tapos, okay, so nandun na tayo sa, eto na, tinanggal na yung ano mo, tas dahil for 3 months,
nag-take ka ng Max products, no? Pero yung 3 months na yon, syempre para lang, though may mga, tinataas yung hemoglobin mo, at saka, ano nga yung para sa dugo niya, para Ano sa yun? dugo mo, na tinitake mo lagi, ay, na para tumaas, yung gamot yun eh. Ay, yung, ano ba yan? Ah, erythropoietin. Erythropoietin, Saka, Erythropoietin. iron Ah, sucrose. tapos Ayun. yung So, kwan, yun. yung tablets. Ano yun? Ay, ba? Para iron Puro supplement. iron. Oo. Yun lang na. At saka sa potassium, tama? Mababa ang potassium mo, di ba? May injection doon. Yung kwan, yung nakumpay na ko dyan, oo, mababa. Mm-mm. Pero nung nag-take ka na ng Max, so naging normal within 3 months. Tama? Tama ba? Mm-mm. 3 months. So ngayon, nung tinanggal na yung kidney mo, kwento mo na, fast forward na tayo. Nung tinanggal yung kidney mo, gaano katagal ka bago naka-recover? Kwan Kasi lang, tinanggal madali. yan, major operation yan, ha? Gaano katagal? 2 days na, pinalabas na. Ano 2 days. Pinalabas ka na. Oo. Pinalabas na. Oo. Umuwi na kayo para kayong lugar dito para yung ibang pasyente magkabid naman, sabi ng doktor. Tapos, 2 weeks, kwan na, unti-unti nang kwan na. Lumalakas na, yung bumabalik na yung kwan ko, yung dating, So, yung lakas ng yung katawan. total recovery mo na naglalaba ka na, naglilinis ka na, ilang months? Yung total na talaga. Kwan lang, After mahigit na lang isang natanggalan buwan. ka ng kidney. Kwan na eh. Mga, mahigit isang buwan lang. Kwan, Naglalaba ka na? Grabe talagang bilis. oo. Washing. Washing O, pero lang kahit kasi, ano, kasi kidney yung tinanggal sa'yo. oo, Tsaka malaki yung kwan eh. nagbabiyahe ka na no, no? Nagbabiyahe ka na. Sumasakay ka na sa, saan ba yun? Motor? Sa single. Single na Motor. motor. Di man lang Oo. 4 wheels, no? Pero sa single na motor, sumakay ka na, no? So, Oo. actually, wala pang isang taon, tama ba? Bago Wala ka pa. kasi January, magja-January pa lang. So, Oo. ayun, ito, ayuhan mo naman kasi ang dami ngayong nanonood na may mga bago na nakikinig sa atin or nanonood sa atin. So, gaano ka-effective ang Max products para sa'yo? 1 to 100. Para sa akin, oo, para sa akin talagang very effective. Kasi nga, kung wala yung max nga, sabi na nga ng asawa ko, baka wala na ako. Nung time na tinago pa ako yung hindi pa ako na-operahan. Baka yung second time na tagbo nila sa ako sa hospital, talagang wala na. Eh, mabuti, mayroon yung max. Kahit na, kwan, yung mga, yung GXL, Max 1, ATP, saka ano pa yung isa, 357. Sa JVT yata nakapag-take ka Oh, din. Sir JVT Lahat rin. tinikman mo. Ayun. Lahat talagang tinik ko para ko lang. Talagang gusto ko pa mabuhay. Oo. So Oo, ngayon, kaya, ngayon na naka-recover ka na, nagtitake ka pa ng Max. oo, simple. Para ayun, protection. Kaya kaya bumabalik na yung dating katawan ko kahit papaano. At Sa saka totoo lang, bumalik simple, na talaga. saka simple yung lakas iba talaga pag pag nagtitik kayo ng GXL. Malakas. Mm-mm. Ayun. At saka no, malakas ka na rin, mambuli. Hindi, joke lang. Okay, so ayan na. Hindi naman. So, patunay na talaga, okay, na talagang napakaganda nung ating Max Prada. Actually, Oo. blooming na blooming talaga si Gina. Mas blooming ka na nga ngayon kaysa nung hindi ka nagkasakit eh. Kabata na. Di ba, Te Agnes? Oo. No? Mm-mm. Mas blooming siya ngayon kaysa nung hindi pa siya nagkasakit. Siyempre, Kasi sobrang taba ako noon eh. Oo. Saka syempre, bukod doon sa careful ka doon sa Max,
yung lifestyle nyo, paano mo na rin inaalagaan yung sarili mo sa lifestyle mo? Anong ginagawa Yun, mo para mas maging kwan healthy na, ka? diet na, hindi na ako kumakain sa mga fast food, ganun. Sariling luto na namin dito yung walang lasa, ganun, saka Walang Eh, lang. kaya hindi na mahal. Walang lasa talaga. walang lasa, ganun. May lasa naman. Matabang lahat. Ano po yan? Matabang lahat. Oh, kulay yan. Oo, walang No, kasi walang, isa na lang yung walang, surviving na kidney niya. walang bitchin, walang Oo, walang kahit na kwan, walang magic sarap. walang No? magic sarap. Oo, Yan. Anak, yan. So, Kaya, iwas din sa mga prito-prito, no? Si Jean. tapos yung karne, iwas-iwas. Saka yung Mm, ano, ang mm. ang ang isang katulungan ng Max, yung carrot juice. Oo, yung nagkakaroon Number one yun. juice din ako every Ah, okay. morning. Every morning. No? So, lifestyle din, no? So, bukod doon sa max, kailangan din na healthy lifestyle tayo. Exercise. Nag-exercise ka ba? Ay, dyan ako tamad. Oo. Nagwo-walking. Dapat nagwo-walking ka din, no? Kasi alam ko dati Yung pa lang, nagwo-walking ka din. yung dito, yung exercise ko, yung walis-walis, laba, ganon, Ayan. linis, ganon. Ano pa? Eh, syempre, I think pati stress, no? Kailangan mawala din kasi yung stress, no? Okay. Ayan. So, ngayon, ang ganda-ganda ng ano. So, yan, encourage mo naman yung mga nanonood dito na, yung mga nakikinig. Kwan, sa mga nakikinig ngayon, yun, try nyo yung Max kasi talagang bilib na bilib ako dyan sa Max na yan kasi yun ang nakadugtong ng buhay ko. Kaya yung mga may karamdaman din na kwan, mag-try lang kayo. At kahit Subukan. walang karamdaman. At kahit walang karamdaman. Kasi, kasi nga, kwan Mm. pampalakas yan. Yung mga kwan din, kailangan, yan yung mga may edad na, ganun, Mm. mga senior, ganun. Kasi kwan kahit ah, kunti yung kinain nyo, pag kumain kayo ng max, malakas kayo Kapag uminom, malakas talaga, no? Oo. Kahit na no? Yan, alam na alam na ni Gina, preventive is better than cure. Oo. Okay. Thank you, Gina, ha, sa Thank you, Gina. pagkasama ngayong gabi, ha. Thank you very much. Thank you Salamat. din po. Salamat Sige. sa'yo. Thank you. Thank you. Thank you, Domingo. Thank you. Okay. Ayan. So, thank you very much, Gina. Ayan. So, may mga tanong na ba tayo sa ating hello, Ma'am Arna. Hello po, Sir Edwin. Ay, natin si Rudy. Wala pa namang tanong. Wala pa namang tanong. Okay, so, ayan. Hello, Doc. Morning, Nasa Doc. biyahe ba si Doc? Yes, Ma'am Martin. Nandito ako. Nagbibiyahe po kayo, Doc? Nasa Hindi, ano po kayo? hindi, Nasa, hindi. hindi pa. Nasa Hindi pa. Tuguegarao. Yes. Ayan. Yun. Okay. So, meron, Ate Agnes, meron ka pa bang tatanungin? Si Kuya Rudy, nandyan ba? Nandyan na. Meron nandyan. Okay, tawagin muna natin. Yan, naka-ready na si Kuya Rudy. So, bago natin tawagan ulit si Doc, interviewin muna natin si Kuya Rudy. Ay, Kuya Rudy. Max morning. Nakamute ba siya? Nakamute. Nakamute ka po, Kuya Rudy. Nakamute ka, Kuya Rudy. Unmute. Pa-unmute po. Naka-mute po ako. Ayun na, okay na, okay na. Okay. Okay na po. Kuya Rudy, Okay na. okay na. Okay na. Naririnig ka na namin. Sige, ipapa mo nga dito, patulong nga yung Okay picture na po. ko. Naririnig ka na namin.
Okay. Yan ang gusto ko para makita nila ako eh. Mapanood nila yung Alam nyo, Max Morning Consult. yung pangalan nyo, taga saan kayo, lang po, Okay. ano yung naging sakit nyo, at paano kayo na-beneficyo ng Max products. At ano Okay. yung i-recommend na nanonood sa inyo. Okay, thank you. Ako po si Rode Lumibaw, taga Palwa, Mga Pangasinan, 57 years old. Nakilala ko ang Max way back 2018 dahil nagkasakit ako sa baga. Ubo ako ng ubo, na matinding ubo noong 2017. Madalas akong sa doktor. Kaya na-acquired ko yung sakit ko doon sa pagtitimpla ng chemicals ng calamansi. Pero yung drum na malalaki na tinitimpahan ko, kahit nakatakip yung ilong ko, hindi ko makaiwas na hindi malanghap yung masangsang na amoy ng lason. Kaya doon na ako nagkasakit, nagkasipon-sipon at matinding ubo na. Nung napa-x-ray ako, doon na may na-diagnose ako na cystic fibrosis. At sabi ko sa doktor ko kung ano yung fibrosis na yon, kailangan daw ako bakunahan ng pampatigas ng baga. Kaya yun. Tapos binigyan ako ng gamot na para sa baga, gamot sa pang-ubo, ganun pa rin. Sa taga ko umiinom ng mga gamot, talagang patindi ang ubo ko. Kaya nagtataka ako sa sarili ko noon nung halos marami na akong iniinom. Sabi ko baka mamamatay na ako sa sakit kong ito, kako. Pero nilalakasan ko yung loob ko na humihingi ng tulong sa Panginoon na kung saan ituro niya yung gamot na makapagpapagaling sa akin. Hindi ko na dahil sa yung kapitbahay ko na si Upline Olivia Gutierrez, siya yung nagpunta sa aming bahay at sinare niya yung Max sa aking asawa. Yan po, yung larawan ko na yan ang patutuo ko na hanggang nagkasakit ako sa baga dahil yung sa cystic fibrosis na ininda kong sakit. Hindi lang yung sakit ko sa baga, mayroon pa akong iniinom na nung hindi ko pa nakilala ang Max na ultrasound ako dahil sa may sakit ako pala sa bato. Sabi ng doktor na nag-ultrasound sa akin, kailan daw akong operahan sa bato dahil malaki na daw yung bato ko. Sabi ko, takot ako, doktora, na magpa-opera ka ako. Tapos, mayroon daw pa akong stage 2 prostate cancer. Sabi ko, ano bang prostate ka ako? Hindi ko alam yung prostate. Yung pala, sakit ng lalaki yun. Dinala ko yung resulta sa aking doktor. Nakita na ako na may prostate tapos bato. Sabi niya, bakit may bato ka? Sabi sa akin, siguro maalat ang kinakain mo. Yun, hindi ako talaga makaiwas sa mataas yung timpla ko kasi. Kaya doon ako nagkaroon ng bato. Kaya ang resita sa akin, akal ka. Tapos yung prostate ko, tirasosin. Kaya yun yung pinangsasabay ko iniinom bago ko makilala ang Max. Taon na ako nagiinom ng tirasosin tapos bato yung sa akal ka bago ko nakilala yung Max talaga. Dahil yung matinding sakit ko yung sa baga. Ubo ako ng ubo ka ako. Halos lahat ng sakit nasa akin na. Mayroon pa akong sinus pa noon. Kasi madalas akong sipunin, hindi ako makaamoy ng mabango. Sabi ko, anong ilong na ito? Kaya nung nakilala ko yung Max kay Upline Olive, yun binahagi sa asawa ko, pininom ako ng 3 capsules. Agad-agad na talagang naramdaman ko yung effect ng Max. Talagang napakaganda yung Max talaga. Sabi ko nung nainom ko yung 3, huminto agad yung patinding pang-ubo ko. Kaya sabi ko nung kinabukasan noon, bakit nawala yung ubo ko kako? Ano bang naidulot ng Max na ito? Tinignan ko yung bote na pinanom sa akin. Andoon pala yung dosage na 3 capsules kasi nagtaka ako nung bago ako bigyan na asawa ko ng 3, nagulat pa nga ako. Sabi ko, ba't 3 agad yung papainom mo sa akin? Kasi nakasanayan ko sa synthetic isa-isa. Tapos yung binigay sa akin, 3 kako. Okay yan, yung sinabi sa akin ni Ma'am Olive, sabi, inumin mo. Lahat ng sakit, subukan mong inumin. Sabi niya sa akin, pinili pa akong piniinom. Sabi ko,
ibang-iba sa hospital mama kako kasi nagdudura ako ng dugo kako. Nagsusuka ako ng dugo kako. Kinakabahan ako nung gabi na yun. Sabi ko, bahala ka kung mamamatay ako. Sabi ko gano'n. Kung supplement yung pinainom mo sa akin, hindi yung gamot kako. Tapos, hindi pa, obserba mo muna pagod ako nagturo, sabi sa akin. Yun, nung nainom ko yung tatlong kapsul, wala pa atang isang oras, talagang ramdam ko na agad na talagang umupa yung matinding pag-ubo ko hanggang nakaiglip ako. Nung nakatulog ako, doon na hindi ko na namalaya kasi biro nyo 3 gabi na tuloy-tuloy yung ubo ko. Bago ako magsuka ng maraming dugo, sabi ko, ano ba ito kako? Bakit lumalabas ang maraming dugo? Nanginginig ako sa takot, baka ako'y mamamatay. Sabi ko, Lord, huwag mo akong pabayaan. Mabuti sa tulong ng mga Panginoon, yung max ang nakatugon sa sakit ko. Kaya yun ang ininom. After 5 days, sinabihan ako ni Upline Jerome na magpa-x-ray para malaman ko kung may sakit ako sa baga. Binalikan ko yung resulta nung araw na yon na pag-x-ray ko, 5 days. Nabasa ko yung resulta ko doon sa impression, no significant chest findings. Nagtataka ako, bakit ganun ang resulta? Samantalang, ang tagal kong inuubo tapos nagsuka ng dugo, tapos ang sinasabi dito ay sa resulta, no significant chest findings. Ang alam ko no, baka nagkamali yung nag-x-ray sa akin, baka hindi sa akin yung x-ray. Nung tinignan ko yung placard, pangalan ko, Rudy Lumipaw. Kaya hindi ko na inambala yung nag-x-ray sa akin. Doon na lang ako magtanong sa doktor ko. Yung dati kong pinagdodoktoran, yung Dok, ako, pakibasa nyo nga itong resulta ng x-ray ko kung baka intindi nyo niya. Nung pagbasa niya, sabi sa akin, wala ka ng sakit sa baga, sa akin niya. Hindi na ako nagkwento. Hindi na ako tinanong kung anong iniinom ko, bakit nawala daw yung sakit. Samantalang siya yung nagbibigay ng gamot ko na sakit sa baga. Sabi ko, ay ganun daw, wala akong sakit sa baga. Ako kaya doon na ako napabilib doon sa Max. Kaya tinuloy-tuloy ko yung nainom hanggang ako'y tuluyan na gumaling, lubos na gumaling. Kaya napakaganda ng product. Kasi lahat ng sakit ko talaga, yung bato at saka prostate ko, nawala na. Hindi tulad dati nung umiinom ako ng tuloy-tuloy na Akalka, tapos yung Tirazosin, wala akong nararamdaman na pagbabago. Sabi ko, ang tagal ko na umiinom, taon na. Tapos ganito pa rin. Kumikirot na sumasakit yung pusong ko. Tapos hirap ako umihi. Madalas ako igil. Naiihiyan ko na yung salawa ko. Ganito pala. Sabi ng doktor ko kasi, namamaga na daw yung pantugan ko na yung prostate. Sabi sa akin, kaya mahina yung tulo na nung ihi ko. Kaya yun, pansamantala lang yung Tirazosin. Kaya hindi ka magaling doon sa mga gamot. Nagre-resita ng doktor. Talagang mas napabilib ako dyan sa Max GXL saka Max 1, CLTBT. Lahat ng yan na produkto, na-try ko lahat yan na inom. Kaya hindi, lubos lahat ng mga sakit ko, nawala na. Kaya pasalamat ako sa mga Panginoon dahil siya yung nag-ano sa akin ng kagalingan. Kasi kung wala tayong pananiwala sa Panginoon, ay hindi ka talagang gagaling. Kaya instrumento lang yung product. Kaya mga may sakit yan, kung nakikinig kayo sa patuto ko, ayaw kong magsinungaling, talagang bawang katotohanan yung sinasabi ko dito. Kaya gusto kong ibahagi sa inyo itong Max. Subukan nyo yung mga hindi pa nakaka-try ng Max. Subukan nyo lang kahit 1 o 2 buti. Huwag kayong namamahalang, mahalin nyo ang inyong sarili. Talagang itry nyo para pag may maramdaman kayong effect, yun, ituloy-tuloy nyo lang para kayo lubos na gumaling. Kaya huwag niyong isipin gamot yan. Kahit marami kayong iniinom ng gamot, huwag kayong mababahala doon sa iniinom nyo, kundi isama nyo lang yung Max na inumin nyo. Yan ang masasabi ko sa inyo. Kaya magtiwala lang kayo sa mga Panginoon. Wala tayong magagawa, kundi ang Diyos ang magkapagtutugon ng pangangailangan natin para bumalik ang ating kalusugan. Tignan nyo, bumalik na yung kaawa ng Panginoon, bumalik na yung pangangatawan ko, masigla na ako, malusog na, at higit pa sa lahat, ako'y bumata pa.
Yan, 57 years old. Glory to God. Pagmamalaki ko ang kabutihan ng Diyos dahil kung wala ang mga Panginoon, ay nako, baka wala na ako dito sa mundong ito. Kaya mabuti na lamang kapiling ko pa yung mga pamilya ko, pati kapatid ko. Sinishare ko sa mga taong may sakit. Ako yung taong palakwinto. Maski sino-sino yung mga taong kinakausap ko, sinisingit ko yung box talaga. Doon ako nakakabinta kasi doon ako magkwikwento na yung mga pinagdaanan kong naranasan kong sakit. Ito, maganda ito, kako. Inumin nyo lang, walang maaano sa inyo, kako. Kahit anong kadaming iniinom yung gamot. Ito, isama nyo lang, wag yung, isama nyo lang yung gamot na iniinom, isama nyo lang ito, kako. Ako ang nakapagsasabi kahit hindi ako doktor. Pero subok ko na, kako, subok ko na itong product talagang maganda sa katawan. Huwag yung isipin, ito, kako, kako, walang epektong, yung max sa mga gamot na iinumin. Kaya yung mga ibang kasiran ko na naniniwala at umiinom, sila yung gumagaling. Yung mga mataas yung pinag-aralan, pag sinabi mo, nagdadalawang isip, parang ayaw subukan, napag-alaman ko, natigok na, bahala sila kako, ayaw nilang maniwala. Hindi sila, yun. So Kasi hindi tayo summarize natin, Kuya Rudy, yung naitulong ng Max product sa inyo. Na unang-una, yung cystic fibrosis, Opo. Prostate. yung gallstone, kidney stone. At tapos, totoo ito isang taon ako uminom ng amlodipine. Lagi ako sa health center. Sabi sa akin, pataas, pababay lagi yung high blood ko. Sabi, doon pumaba na kako, hindi na ako wag mong itigil. Ituloy-tuloy mo hanggang, sige, tinutuloy-tuloy ko. Pero nung max na yung ininom ko, parang lumakas ako, tapos parang hindi na sumasakit yung batok ko. Hindi na ako inom tinigilan ko, sinubukan tinigilan yung amlodipine. Magmula nun hanggang ngayon, sabi ko, pwede pala kasi detox, di nawala na yung mga problema ko sa mga ugat-ugat ko, yung mga veins ko na arteries and veins. Wala, nalinisan na yung mga ko. Yun, so, kasi and then pati yung high blood at yung last, yung aging. At saka isa pa, Ma'am Agnes, yung girl ko na ilang taon ko yun na pinopro, kako, parang pinakyaw ko lahat yung sakit ako. Bakit nagtataka ako sa sarili? Bakit nasa akin lahat ng sakit? Ano ba ito, kako? Nagtataka ako kung saan-saan ko pa nakukuha yung mga sakit ko. Kako, wala. May ibang tao malusog. May ibang tao walang sakit. Samantalang ako, lahat-lahat nasa akin na ako. Samantalang patuloy pa akong nagpupuri sa Diyos, naglilingkod sa Kanya. Kako, bakit yung pala, yung mga lahat ng pagsubok na dinadanas ko, napagtagumpayan ko na ngayon sa tulong ng mga Panginoon talaga. Kaya huwag tayong susuko, anumang mga malaking problema, sakit man o anuman, pinansyal o ano pa man ng mga problema na yan, basta tapat tayong lingkod sa Panginoon, hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan. Kaya yun ang pinangalan ng Diyos. Hallelujah. Yung edad ni Kuya Rudy, no? Walang imposible. Walang imposible. Kaya doon ako lumakas yung pananalig ko sa Diyos. Kako, Lord, kako, naka-invento ka ng taong binigyan mo ng karuno, sapat na karuno, wisdom and knowledge, si Dr. Robert Killer. Pagdating sa Pilipinas, kumala na yun. Naging famous na yung food supplement na yun, kako. Kaya mapalad ang taong naniniwala at siya ang gagaling talaga, kako. Kaya kayo, ganun talaga. Bira yung taong naniniwala, hindi kayo basta-basta, may sarili kaming doktor, yun ang naririnig mo pa. Sige, kako, magpa-doktor kayo. Pero Kuya Rudy, tinan mo yung itsura mo ngayon, kumpara noon, pinakita ni Ma'am Agnes. Pa-atras yung edad mo eh. Dati parang kang senior. Kaya malapit na po tingnan nyo po, alin ba yung gagaling ka, babata ka pa, di mag-max kaya lahat tayo nagmamax, tingnan nyo, yung mga itsura natin, glowing, talagang mga skin natin, improve skin, tingnan nyo. Flawless na. Hindi tulad noon, ang itim-itim ko, ang pangit-pangit ko, pero inayos ng max yung katawan ko. Tama. Kaya,
Magaling tayo pang sa sumayaw si Kuya Rudy. Thank you. Mm. Thank you, Kuya Thank Rudy, you. ah. Salamat. Thank you. Alam ko marami na rin kayo Sorry. pasyente na Oo, ngayon. Thank you. ganda Thank you. Thank you, Kuya Rudy, for sharing. Ayan. So, siguro, dadako na tayo kay Doc. Actually, nandyan si Jeril. Pwede naman nating kausapin si Jeril kahit 2 minutes lang, Je. Kasi ang share niya ay tungkol sa... Hi, Jeril. Ay, Kasi Jerry, nakita no. mamaya may mga si Doc maraming explanation si Doc. Bakit ganun? Mm-mm. Ipon yung explanation. Hello, Jeril. Hello po, Max Morning. Ay, Max Morning. Mukhang yan, puyat kasi yan kahapon. Okay, Jeril. Ayan, so umpisahan mo na, Jeril, yung iyong para iba yung kanyang ngayon kasi baka yung iba is ganito rin yung nararanasan nila. Ayan, so medyo... So, ayun po, yung health issues po na isi-share ko po ngayon ay yung nangyari po sa mister ko. So, ang nangyari po sa kanya is yung inflamed nerves sa likod niya. And then, after nun, yung sa dingge naman po. So, dumako po muna tayo sa inflamed nerves niya. So, nakuha niya yon nung binuhat niya yung sa part ng tricycle mismo kasi nakalak yung tricycle na yun, hindi kami makalabas nung nag-park kami doon sa may harap ng CSI. So, para makaalis kami, binuhat niya yung tricycle. So, doon na nag-start yung inflamed nerves niya sa may likod. So, nagpa-check up siya kasi iba yung sakit na nararamdaman niya that time So, namamaluktot siya kapag inaatake siya nung sakit ng inflamed nerves niya. So, nagpa-check up siya. Ang sabi ng doktor, UTI ba yun? So, ang sabi ng doktor, UTI daw yung sumasakit sa kanya. Tapos, nag-prescribe yung doktor ng mga gamot para inumin niya yun ng 1 week. So, ininom niya yun ng 1 week. And then after that, babalik siya para i-ultrasound siya. So, nung bumalik siya sa doktor for follow-up, check-up, sabi ng doktor na kasi in-ultrasound siya whole abdomen. So, yung result doon, puro clear. Yung sa pancreas, sa kidney, sa pa yung mga iba. Basta yung whole abdomen. So, clear po lahat yon. So, nagtaka po yung doktor kung ano po yung pinanggagalingan nung sakit niya. Sa may tagiliran mismo, sa bandang likod sa right hanggang sa tagiliran po niya, sumasakit po. So, nagtaka yung doktor kasi clear lahat yung mga ultrasound niya. So, nagtanong yung doktor kung ano yung trabaho ng asawa ko. So, tinanong niya kung nagbubuhat ba siya ng mabigat. So, sinabi ng asawa ko na nagbuhat siya ng mabigat. So, ang findings doon ng doktor ngayon is yung inflamed nerves nga. So, ayun, nag-prescribe siya ng mga gamot. So, tinry din niyang inumin yun kaso wala pong nangyari. Hindi po nag-stop yung sakit sa likod niya. So, nag-pain reliever pa siya noon. So, nung meron pang Max GXL yung anak ko, ininom niya yon. So, nabawasan yung sakit ng kanyang likod hanggang sa nawala siya. So, after 1 month ata or 2 months, bumalik agad yun. Bumalik ulit yung inflamed nerves niya sa may likod niya. So, namamaluktot ulit siya sa sakit. Kaya, ang sabi ni Ate Arlene, uminom siya ng Silgivity. Ilang capsule yun, ate, sa isang araw nun? 5 capsule or 6? 4 Ay, ang 4. binigay mo.
4 capsule yun, every day. Tapos 1 week niya yung iinumin yun. Pero 4 days ata or 5 days, wala na yung sakit kanya. Kaya in-stop niya na agad yung Celgivity. Hindi na niya iyon ininom ng 1 week. So, hindi na bumalik hanggang ngayon yung inflamed nerves niya. Okay na siya. Pero nung hindi na sumaki yung inflamed nerves niya that time, after mga ilang araw lang, sumakit yung kasukasuan niya, yung dibdib niya, ulo niya, sa may mata niya, sa mga joints. Ayun. So, ang akala lang namin, ang buong akala namin is trangkaso lang. So, hinayaan ko lang siya. So, hanggang sa unang araw, yun yung naramdaman niya. Pangalawang araw, nagtae, nagsuka na siya. So, ang akala ko normal lang yun kasi ang 3 to 4 times kasi siyang nagpupupo sa isang araw. Kaya parang ang nasa isip ko normal lang. Pero hanggang sa dumating yung pangatlong araw, palagi na siyang nagpupunta na ng CR. Tapos sinabi niya sa akin na nanghihina na siya. So, nung pina-check up, tinakbo namin siya sa hospital, pina-check up namin siya sa doktor. Ang findings po ng doktor is dengue. So, tinuloy niya, yung tira niyang Celgivity, nung nagkasakit siya dun sa inflamed nerves niya, tinuloy niya ulit yon na ininom. Tapos, sinabayan niya ng Max ATP yun, Ate Arlene, no? Max ATP. So, sinabayan niya ng Max ATP. Pero nung habang hindi pa niya ininom yung tirang Celgivity niya, nanghihina talaga siya. Maglalakad lang ng konti, nanghihina na siya. So, pero nung nakainom na siya ng Celgivity at ng Max ATP, bumalik yung lakas ng katawan niya. Tapos, yung findings ng doktor nung ni lab siya, laboratory, yung ano niya, ang tawag doon, yung platelets. Yung platelets niya, mababa po. So, yun yung findings ng doktor na malaki pong posibilidad na dengue nga yung tumama sa kanya. Pero dahil sa tulong ng Celgivity, kasi walang Max GXL noon that time, kaya Celgivity yung tinik niya at saka Max ATP. So, dahil doon, gumaling po siya kasi kahit lumabas or lumitaw yung mga rashes sa katawan niya, nasa bahay lang siya kasi hindi siya inadmit sa ospital kasi punuan that time yung mga ospital dahil marami po yung mga pasyente. Tapos, gusto niya sanang magpa-dextrose pero uuwi siya sa bahay. Kaso hindi siya pinayagan ng doktor na mag-dextrose siya sa bahay. Kaya no choice siya, umuwi na lang siya ng bahay. So, ang ginawa namin, pinainom namin ng Celgivity at saka yung Max ATP nga. So, yun yung nakatulong sa kanya hanggang sa gumaling po siya. Okay. Salamat, Jerry. Ilan nga yung platelet? Bago tayo magtapos, ilan yung platelet niya? 60 to 70 ata, ate. 60 to 70. Hindi Opo. naman bumaba, ano. Pero dahil nga siguro nga, dahil sa nag-take siya ng Celgivity agad for how many days? Diba? Opo, Okay. laking tulong nung yung nag-take siya ng Celgivity habang yung Inflamed. yung inflame. Oo, naagapan. Before pala siya ma-dengue, pin-repair siya. Medyo malakas yung resistensya niya. Pero grabe talaga yung dengue, no? Grabe talaga. Salamat, Jerry, ha. Salamat, pinagbigyan mo ulit kami. Thank you very much sa pag-share mo sa amin. Alright. Thank you. Ayan. Thank you po sa mga nag-testimony. Ayan, yan. Tama-tama. Naipon na po yung tanong kay Doc. Doc? Yes, Good yes, morning, Ma'am Doc. Arlene. Good morning. So I think marami na pong tanong na naipon, Doc, sa ating Facebook. Pero dito po sa Zoom, may mga nakakonect. So pwede po kayong mag-open ng inyong
sounds or i-type nyo po sa ano kasi may mga nakakonect po dito. I'm sure may mga tanong po kayo. Pwede po kayong magtanong ng naka-open lang kahit mic lang or i-type nyo po dito sa chat panel. And I think meron na tayong tanong Ate Agnes sa Facebook, no? Yun. May nakita ka na ba, Ate? Yung tanong ko ng isang customer, kasi yung bone cancer yun stage 4. Ang tanong niya, kung yung cancer niya ay nandun sa bone, maabot pa rin ba daw ng max product natin? Nakuan kaya, nakinig kaya siya sa buong lecture ninyo? Hindi kasi ko minsan tutulong ng maaga. Kaya pinapatanong na lang niya kung ano. So first kasi mas maganda sana kung narinig na yung lecture nyo para mas maintindihan niya. Pero at the outset, yun yung sinasabi ko regarding yung complementation ng nile-lecture ko na lifestyle, free radical at saka disease. Kasi are we sure na bone cancer talaga yon? Kasi baka may may mga ibang primary source na secondary lang yung baka metastasis yun. At any rate, yung tanong na definitely yes. Kasi pag nakinig doon sa lecture, lahat nung cells natin is nagpro-produce ng glutathione. That's very clear. So ibig sabihin, pag nag-take siya ng product natin, yung bone niya, which we call osteocyte, nagpro-produce din yun ng glutathione. Kasi yung free radical that destroyed the osteocyte na naging cancer, kung baka osteosarcoma yon, kung lalo na kung nasa femur, yung long bone ng katawan natin, ang location, at siya ay medyo younger at male, usually ang tinatamaan niyan. Ibig sabihin, yung free radical ang sumira sa kanyang osteocyte. Doon naman sa lecture natin, ewan ko kung anong nagamit nyo kanina dahil hindi ko na-monitor, na ang solution ng problema natin is inside our cell. Yung cell din natin ang solution. Kaya yun nga yung glutathione that is enhanced by max product para sa production ng glutathione. So definitely, yung question niya kung nakakarating sa bones, sure yun. Dahil every cell of our body is producing nga. And yun din yung solution ng problema natin. Kaya dalawa yun. That's very clear. Yan, thank you, Doc. 26 years old pa lang, bata pa ang trabaho niya ay sa computer. Oh, yeah. So yan na yung napansin niyo doon sa lecture din, doon sa bandang baba, radiation. Opo. So yan ang rason kung bakit tayo nagkaka-cancer because of radiation. Siyempre, pag yun ang trabaho niya, aside sa nakabulsa na nga yung cellphone niya, then nasa harapan pa ng computer, lalo na kung may mga gadgets pa na iba dyan, then siyempre magkakatabi yan. Talagang yung radiation would be different, mas mataas. Tama. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Ayan. So, eto, meron dito sa Zoom naman po tayo, no? Sa akin po, Ma'am Arlene, matapos kong uminom ng Max GXL, ano to? Sino ba to? Sir Dominic. Matapos ko pong uminom ng Max GXL, tumaas po ang phosphorus ko. Okay lang po na i-continue ko pa rin ang pag-inom nito. Naging 7 po ang phosphorus ko. Kaya ngayon, ano to? Okay. So, dialysis patient po siya, Doc. Sir, ilang pa yung GXL ang tinig nyo? I think, ilang bottle pa lang, sir? 1 bottle pa lang, sir, di ba? Tama ba? Dialysis patient po siya, Doc. Bali ko yan, coincidental lang yan dahil 1 bottle pa lang, Doc. yeah, lalo na kung nag-umpisa pa lang siya, doon pa lang sa original na problema niya, doon sa kung anong stage na siya, doon sa end-stage renal disease niya, talagang expected yan. Tataas ang creatinine, pwedeng phosphorus, pwedeng calcium, pwedeng potassium, pwedeng bababa. So kung yan very variable yan dahil hindi na nga nagfa-function yung mga cells ng kidney, which we call nephron. So by taking our product, since yan nga yung solution ng problema natin,
magre-return to normal yan. Mapapansin niya naman yan kaagad dahil then bali bigyan mo na lang kan Ma'am Arlene ng mga dialysis si Word. Leeward. Pwedeng Mm-mm. ipakiusap mo sa kanya para at least pag-usapan nila dyan. Then uh, mas tignan nilang mabuti lang yung kanilang yung kanilang pakiramdam compared doon sa mga laboratory result para at least hindi sila parang mapanghinaan ng loob. So the very reason why nagpapatestimony tayo para nakita naman nila yung mga problema nung tatlong nagtestimony, similar naman sa kanila eh. In fact, kagaya nung biruin mo kung gaano kalakas na anti-inflammatory at saka analgesic yung laban ng pain at saka yung case nung asawa ni Si Gina po. Ma'am Gina. Ah. Yun, hindi lang akala ko kanina na sinasabi niyang pamamaga ng nerve, akala ko neuritis. Sleep Ay, si asawa po ni Jeril. Yes, si Jeril. Hindi lang yun, hindi neuritis, hindi lang yun, sleep disc yun kasi nagbuhat ng ng mabigat. So yung kanyang spinal cord yun, naipit yung mga spinal nerve, pero makita mo kung gaano kalakas yung anti-inflammatory at saka analgesic effect ng product. Kasi, ang mangyari kasi dyan, even ito yung maganda sa product natin dahil kaya magugulat ka, kaya tignan mo si Sir Rudy, talagang bigay na bigay eh. 1,000% yung bigay na bigay siya. Kasi kagaya nito in this case, siyempre pag nagkasakit tayo, ibig sabihin, mababa talaga yung glutathione na ang katawan natin. So ang napapansin lang natin yung kung saan yung problema, kagaya nito, sleep disc. Pero pati yung mga cells ng brain natin na nagpro-produce ng enkephalin, yung yung analgesic na pinoproduce ng katawan natin, hindi rin nakakapag-produce. Kasi pag mababa ang glutathione ng katawan natin, buong katawan yan. So that's why pag nag-take tayo ng product, tataas ng glutathione sa lahat ng cells natin, kaya yung hindi mabuntis-buntis, biglang mabuntis. So ganito rin yan. Yung mga part ng katawan natin na nagpro-produce ng internal or inherent na analgesic natin sa anti-inflammatory, which is glutathione per se, then yung others, like yung sinabi ko, enkephalin. So, kaya talagang makikita mo na ibang-iba yung pagbabago. At saka yung nangyari doon sa asawa niya rin, na siyempre while taking the product, tumaas yung immune system niya. So, yung effect nung dengue, hindi masyado. Kaya 60,000-70,000 lang yung platelet niya. Although ang normal naman is 150,000 to 400,000, hindi masyadong bumaba dahil nga sa effect ng product na tinetik. Actually, Yes may po, comment po. yung tanong ni Franco, hindi isabay. Bali ganito po yan eh. I-explain ko ulit in fact, kayang-kaya nang sagutin ito ni Ma'am Agnes sa ni Ma'am Arlene, pero ngayon uulitin ko na galing sa isang doktor para mas maintindihan ninyo. Kung nakinig kayo sa lecture, bakit kayo nagkasakit? Kasi marami ng free radical sa katawan ninyo. Okay? At saan naman galing si free radical? Para kay Ma'am Gina ito, kaya huwag po kayong tatama rin sa exercise. Kasi very important yan. Kaya nga tayo hindi nakakapag-exercise karamihan, walang energy. Kahapon, tignan mo, ang energy lahat nung nagtetek ng product, ibang-iba. So, sigurado ko kay Ma'am Gina, malakas ang energy, gamitin nyo po. Tama, yung mga pagwalis-walis mo, pagluluto, okay na yan. Pero I can suggest yung pwede mong gawin on an hourly basis. 5 minutes lang. Mag-Google ka. Yung mga exercise for 5 minutes. Ang dami niyan. 5 minutes lang. Pag in every hour mo yan, more than na yung kahit nga twice a day lang na yung 5 minutes, 7 minutes exercise. Kung gusto mo, yung may sayaw-sayaw, okay din lang yun na gawin natin. Now, going back doon sa question ni Franco. So may sakit ka na. So nagte-take ka na ng Western medicine. Yung Western medicine na yon nandun sa loob ng cell mo. Okay, assuming na ang problema mo is kidney disease, nandun sa nephron.
assuming na yung nangyari kay asawa ni Jerry Liz, nasa neuron, nasa nerve. O kung meron ka namang diabetes, nandun sa pwedeng yung buong cells ng katawan natin or nandun sa pancreas. Okay. So, may sakit ka na, brown na ang kulay ng cell mo because of free radical. May sakit ka na. So, umiinom ka ngayon ng metformin, umiinom ka ng losartan, umiinom ka ng kahit na anong gamot, you call that Western medicine, nandun ngayon sa loob ng cell mo yung gamot na yon. Kasi inaayos na yung problema. Yung glutathione na paubos na, nandun din. So magkakilala sila. Now, pag nag-take ka ng Max International product, tataas yung level ng glutathione para lahat yung free radical na nag-cause ng sakit mo manyo-neutralize. So tumaas yung glutathione mo, nakakilala nung tinatake mong Western medicine. Wala pong problema. Pwede po dahil magkakilala yan. Ang nakakatakot, kung ang i-take nyo na glutathione per se, yung hindi produced by the body. Nakakatakot yon dahil hindi sila magkakilala nung gamot na dati na ninyong tinetake. So wala pong problema yon. Okay lang po na pagsabayin. Ayan. So, thank you, Doc. Okay. So, Sir Franco, okay na po, no? Kulang po yung kwan. Kulang po, Sir Sir Dominic, yung kwan. Kung 2 capsule lang ang iniinom mo, depende. Kung yung iniinom mo is Max 1, okay lang po. Pero pag GXL ang iniinom mo, yung 2 capsule, kailangan 6 capsule. Pag Cell-GBT, 4 capsule. Pag Max ATP, 1 sachet. Ganun yon. So kung 2 capsule, if that is Max 1, okay lang po. But remember, yan kasi sinabi mo, Ma'am Gina, pero kailangan ayusin ang lifestyle. Ang ganda yung sinabi ni Ma'am Gina na wala nang Max, wala nang yung Betchin, wala nang magic sarap. That's very true. Doon sa ang mga problema natin ngayon, compared sa mga ninuno natin, ang stress number 1 yan. Sila noon wala masyadong stress, tayo, grabe ngayon. Lalo na ngayon, habang may nakikinig, habang may diagnosis ka, nag-google yung mga yan, akala mo maintindihan naman yung ginugoogle nila, mas lalo po kayo ma-stress, huwag niyong gawin yan, makinig na lang kayo dito sa program natin. That is one. Second, Ma'am Gina, tatamaan na naman kita. Exercise. Kailangan yun. Then, tulog. Yung tulog, kailangan 8 hours yan ang per night. Then, yun yung unang 3 na napakadelikado. Yung pang-4, na delikado din yung mga kinakain natin. Kaya tama-tama yung kanya. Kaya siyempre kay Ma'am Gina, lahat yun. Jeryl, si Rudy, lahat sila yung stress, nabawasan na yan. Pawala na yung stress nila. So yung exercise, yun, intindihin nyo yun. Then yung tulog, siguradong masarap ang tulog naman ninyo. Then maganda yung kay Ma'am Gina, doon sa mga pagkain natin, hindi na nga siya kumakain ng karne. That's good. Kung kaya mo yan, that's better. Palitan mo na lang ng mga yung vegetable source. Ito na naman. Sasabihin na naman ay maka-arthritis, yung mga beans, ganyan, munggo, white beans and the rest, hindi po nakaka-arthritis yan. That's true. Peanut and the rest, yan ang pinakamagandang source ng meat natin. Then ang susunod dyan na pinaka-low is fish. O kung dyan kayo sa Pangasinan, sa sarap ng bangus yan. Then chicken, at least. Kung hindi mo na kaya pag ayaw mo na talaga ang baboy and baka, kalabaw, that's okay. Pero again, doon sa kinakain natin na medyo mahirap na naman dahil kung hindi ka na nagbebetchin, hindi ka na nagmamagic sarap, yun. Yung pato or siguro, gansa pato kasi wala pa yatang 37-day-old na mga gansa at saka pato. Siguradong wala kang growth hormone. And of course, huwag natin kalimutan yung UV light. Kasi yan yung isang diferensya din natin sa ating mga ninuno na talagang noong time nila makapal ang ozone layer, hindi nakaka-penetrate ang UV light. Ngayon, dire-diretso sa atin ng UV light at yan nagkokos ng cancer ang UV light. Yan. Thank you, Doc. Opo. Lalo na Sir Dominic, dialysis patient ka po. Hindi po pwede yung 2 lang sa isang araw kasi dialysis siya. And, okay. So, ayan. So, anything po, Sir Franco, no worries. Isabay lang po natin according kay Doc. Doc, meron po dito sa, sa Facebook,
kay Ma'am Wendy. Sabi niya, hello po, tanong ko lang kasi first time ko po now, okay, so first time daw niyang, I think, nag-connect, no? Yung sa mga sakit ng likod, ano po pwede doon? Parang nasabi na sa testimony, Doc, no? Yes, at saka pag nanood siya nung kan natin at the start of the lecture, di ba? Kung yun yung nagamit natin, yung talagang pain ang nararamdaman natin. Ang kwan po kasi pag yung sumasakit ang katawan natin, isa yun yung without a laboratory, ano, isa yan yung parang palatandaan na paubos na ang glutathione natin. Kasi uric acid na yung panlaban natin sa free radical. Meron pang glutathione na konti pero uric acid na. Siyempre, ang effect ng uric acid sa katawan natin, sa membranes and sa bones is pain. So pag take nyo ng product natin, siyempre, si glutathione na ngayon ang mag-neutralize ng free radical. Kasi siya yung first line of defense, kasi last line of defense na yung uric acid. So sigurado po na matatanggal po yung pain ninyo. Then again, yung mga pain natin kung minsan, kung nakaupo ka maghapon, masakit talaga yan. So kailangan pa. Then yung mga ginawa naman namin kahapon doon sa activity namin po sa Max International Office doon sa main office, kung hindi kami nagtetik ng product, hindi rin pwede yung ginawa namin dahil yung sobrang exercise, yan yung nangyayari sa mga hazing, yung mga pinapalo-palo. Then so yung mga kwan, we call that yung cell, yung lalabas doon is myoglobin. Pag masyadong maraming myoglobin na pupunta dyan sa kidney, nasisira. Kaya tingnan mo, kahapon kayo, lalo na kung nakikita nyo yung mga ihi nyo, napaka-concentrated. Dahil ang daming myoglobin yun dahil sa sobrang exercise. So that's why kailangan uminom ng marami and we are very lucky because we are taking the product. So at least safe lang yung kidney natin. It works properly. So always remember that na in doing exercise, mali yung both extreme, yung hindi nag-exercise, yung tamad mag-exercise, at saka yung sobrang exercise. Mali yun. Dapat moderate lang. Okay po, Doc. Salamat po, Doc. Pampababa din pala ng glutathione pag sobra. Though ang normally talaga is kulang. Yun po talaga ang normal kulang po sa exercise. Ma'am Agnes, nagtatanong ka tungkol sa ano? Or sugar, may nagtatanong kung pinifeed ba niya yung cancer, Doc? Yung sugar? Ano yan? Ano yung pag-ulit, Ma'am Agnes? Ang tanong niya, Doc, yung sugar po ba ay feeds cancer? Kwan yan. Yan yung sinasabi ko na huwag kayong masyadong mag-Google. Kasi pag ginugel nyo na even yung component ng kwan, glutamine, halimbawa na component ng Max GXL, Mm, sugar, mga ganyan. mm, Individually, yes. Pag tinitignan mo, ano ba yung mga food for the cancer, ang dami niyan, yung kinakain natin siya rin. Huwag niyong gawin yon. Kasi malilito lang kayo. Although, that's, kung sasagutin ko, oo. Para huwag ka nang masyadong magmatamis. Kasi anyway, talagang delikado ang maalat at saka matamis at saka mamantika. Yung tatlong yan, pagdating ng food, aside doon sa mga condiments, yung magic sarap and mga betchin na yan, yan yung mga culprit sa mga kinakain natin. So definitely, ang matamis, hindi lang cancer ang pinag-uusapan diyan, even diabetes, which later on will cause na yung lahat ng problema. Meron na magdadialysis ka na. So, kasi kung kain ka ng matamis, nagdiabetes ka, gamot ka ng gamot. Pagkatapos, pati doble-doble na yung epekto doon sa kidney po natin. So, kwan po, normal naman na iwasan natin yung masyadong matamis, pero even yung maalat, kasi ang maalat, 2 grams per day yan, hindi naman ibig sabihin na walang lasa yung kinakain mo. Kasi pag wala namang lasa, wala ka nang ganang kumain. Problema rin yon. So, in moderation lahat pagdating ng mantika, pagdating ng tamis, pagdating ng alat. Yung mga processed food kasi, yung mga fast food, grabe ang alat lahat niyan. Lahat yan, maalat. Yun ang problema dyan kung bakit ang daming nagkakaproblema for fast foods. Yung alat, taba, at yung iba, tamis. Thank you, Doc.
Salamat po, Doc. Kaya talagang, ano, no, si Gina, iwas na siya kasi isa na lang daw ang kidney niya. Mahirap na, Doc. Pag daw kasi yung isa nadali, wala na talaga. Doc, meron pa pong tanong dito kay Ma'am Evelyn Salibay. Anong max product ang iinumin pag mataas ang platelet? Kanina, Doc, mababa sa dengue. Ito naman po is mataas. So, Ay, no, depende sa tama, kwan na yan. mataas. Mataas ang Hindi platelet. na kwan yun. Parang pagpababa naman yung kwan niya. Ang tawag diyan is thrombocytosis naman, more than 450,000. Mga 500,000 to 1 million, gano'n. Well, kanyan, tingnan mabuti ang laboratory. Kasi kung accurate yung laboratory, ah, tingnan yung lifestyle niya. At saka, anong edad ba siya? Anong edad, anong kasarian, ano yung nararamdaman? Wendy is a girl, I think. And ilang taon daw po kayo, ma'am? Yan, girl po siya, Doc, kasi Wendy. 44. Ay, hindi, Ma'am Wendy. Si Ma'am Wendy muna. Tama ba? Si Ma'am Wendy ang Ay, hindi. Si Ma'am Evelyn pala. Anong max product iinumin kapag mataas ang plate? Sa Ma'am Evelyn is 44. Babae, Doc. So bali, ang gawin na lang natin ganito. Ito yung mga kwan, ano, ang unang sagot ko dyan, any product of Max International na mag-pro-produce yung cells natin ng glutathione. So, all available, CellGVT, Max1, Max GXL, kahit alin doon. Pero since ito, ang pinag-uusapan natin dito is about blood component. So, ito yung usually pinag-uusapan natin. Dahil sa Dr. Keller, yung formulator ng Max GXL is an internist hematologist. Under hematology na kasi yan. Then pwede rin autoimmune yan. Baka idiopathic yan. Idiopathic thrombocytosis. Or, so, yung specialty kasi ni Dr. Keller is more on that. So yan usually yung sinasagot ko na medyo mamimili tayo ng konti. Anyway, coming soon yan. Kung naubos na yung GXL. Pero pag meron, yun ang ibibigay. Pero meantime, dahil available naman ang Max1, okay lang yun. Kasi yung Max1 naman sa CellGVT, pag liver naman ang problema, yun yung priority natin. So, ganun natin ayusin yung ating mga problema. Yes, Doc. Thank you, Doc. Doc, ito, I think hindi nakapakinig si Ma'am Evangeline ng De Jesus. Ask ko if may glutathione ng CellGVT. Doc, kayo na po ba ang sasagot nito? Do, hindi mo kang hindi nakapakinig. Yung question niya is even wrong. Walang glutathione yun eh. Di ba kayo ina-emphasize nyo yan? Enhancer. Yes. Enhancer yan. Ang katawan natin, ang mag-produce ng glutathione, yung cell natin, pag meron kang sustain. Kasi doon sa cell po natin, meron kang glycine and glutamic acid. Naghihintay po ang kulang sustain. Yun yung binibigay ng Max International product. Doon sa Max GXL, N-acetylcysteine. Sa Max1 and CellGVT, ribosine yung source ng cysteine. So, yung cell natin ang nagproproduce ng glutathione. At so, nakasama yung kwan mo, kaya lang mali yung tanong. Pero nakasama yung CellGVT, Max1, Max GXL, nagproproduce po yung cell natin ng glutathione at yun yung very important doon sa lecture na the solution to our problem is not outside. Hindi yung glutathione na iniinom mo or ini-inject mo, hindi rin yung fruit or berries na sangkatutak sa market, kundi it is produced by the body, enhanced by Max International product. This includes CellGVT po. Okay, thank you, Doc. Salamat po, Doc. Ayan, so palinaw naman po, Ma'am, sino ba to? Ma'am Evangelino, at kung babalikan niyo po yung lecture, nandun po lahat yun, ma'am. Pwede niyo pong i-replay para mas maging maliwanag po sa inyo na lahat po ng Max products natin, walang even 1% na artificial glutathione. So, sana po mabalikan niyo, ma'am, para mas maging maliwanag. Meron pong tanong sa akin, Doc.
Ah, usually yun naman po lagi ang tanong nila. May effect daw po ba sa kidney? Wala po bang side effect sa kidney yung ating Max products? Wala. Definitely wala. Now, pag halimbawang masyado kang nag-google, makikita mo na yung cordyceps, quercetin, or all other components is parang merong, kasi pagbasahin mo individually yan, meron pa nga mga overdoses din yan individually. So, pero sa formulation po kasi iba na yung magiging epekto. Now, pag medyo very cautious po kayo, meron naman product ng Max International na wala yung mga other components, yung sol na ribosine lang, yung Max 1. Kaya tinawag na Max 1 yan, dahil 1 lang yun, 1 lang yung component niya. So, yun na lang ang gamitin ninyo pag medyo nagdududa kayo. Pero ang pinakamaganda na gawin nyo para hindi kayo magduda is to talk with patients of the same. Kung ano yung problema nyo, sasabihin nilang nila Ma'am Arlene or Ma'am Agnes yung kakausapin nyo ng mga dati ng associates or clients na nagtetake para at least yun ang pinakamaganda kasi yung meron ng experience na hindi pala ganun. Then gusto ko lang balikan si Kwan, ano napansin ko, Kwan pala yung nagtanong kanina, si Sir Franco, medyo kanya na kailangan kung talagang meron siya kasi ito yung number one killer natin yung nakalagay diyan na yung myocardial infarction po yan. Kung myocardial infarction po yan na hindi infarction kasi infarction is death of cell yan. Pero usually ginagamit lang namin yan kami mga doktor sa myocardial infarction. So yan yung MI na tinatawag, myocardial ischemia. So in this case, okay lang po, walang problema yung products natin pero kailangan nakatutok yung cardiologist ninyo lalo na kung candidate siya ng angioplasty or bypass. Kung candidate na angioplasty and bypass, yun lang tignan ninyo para yung mga binigay na gamot medyo i-continue lang po ninyo kasi sigurado ko yan pag myocardial infarction yon naka-clopidogrel yan, sigurado yan. Para hindi malapot masyado yung dugo niya. And yan yung pag tinitignan na naman yung pag tinitignan natin yung cordyceps for example, nakakatulong nga yan kung individual na natitignan mo. Kasi yung cordyceps parang clopidogrel din yan. Yung it thins out blood para hindi magbabara. Kaya napakaganda po itong Max International product. Yun nga lang, ngayon nakadadiagnose yan kasi yan ang number one killer po kung myocardial infarction yan. Kailangang sabayan lang yung product ng Max International at saka yung Western Medicine. Then continuous yung monitoring. Ang pinakamagandang makausap naman ninyo dyan, si Ma'am Arlene, yung pasyente natin ng Laguna ba yun? Si Sir Norman po. Sir Norman, kung sakaling myocardial infarction na yan, yung pasyente ni Sir Franco. Sabagay si Sir Norman nakipag-usap siya dun sa pinsan ko na nagkaroon ng heart attack bago siya nag-take ng product. Tapos si ano naman, Doc, naalala niyo po yung tinanong ko po sa inyo na meron siyang problem sa yung feeling niya detox pero parang parang wala lang lakas ng sumam test. Parang ang dami niyang naramdaman na nag-take. So ang nakausap naman po si Sir Michael, very good naman po si Sir Michael at saka si Sir Norman, mga sumasagot po yan sa mga tanong. Talagang lumakas po ang loob niya. Kasi very important yun talaga. Yeah. Sir, Doc, kasi anxiety po ang kalaban eh. So parang, I think hindi naman talaga siya kasi di ba parang grabe naman po yung nararamdaman niya, takot agad siya. Yun ang naging problem niya. Lumakas siya, pero pag may naramdamang konti, parang takot. So nung nakausap naman po si Sir Michael, lumakas naman po yung loob niya, Doc, na mag-take ng Very important talaga na nakakausap nila yung mga dating client na natin, that is one. Second, na huwag nyo kasing gawin po, yung nag-google kayo sa nararamdaman nyo. Because the truth is, 85% po ng sakit natin, pag nataon na wala ko yung talagang pathologic or physiological na problem, 85% po ng sakit natin is psychological. Yung psychological na yan, is directly related din sa mababang glutathione na kasi hindi na nagfa-function yung brain natin na mag-produce ng serotonin, mag-produce ng melatonin, mag-produce ng mga
oxytocin, yung mga good hormones. Siyempre, pag wala ng good hormones yan, bababa na yung estrogen, bababa progesterone, bababa ang androgen ng mga lalaki. Talagang magkaka-depress, makaka-depress at saka nagkakaroon ng anxiety. So, dagdagan mo pa ng pag-google mo sa mga nararamdaman mo, ay nako, panyan, problema ka. That's why, forget Google, then talk with the patients na kaparehas mo ang problema, then siguradong masosolve yan. Yes, Doc. Thank you, Thank Doc. you po. Salamat po, Doc. Actually, basta po pumayag naman po yung yung mga pinapakausap namin. Okay po kung willing naman po sila. And usually naman po is willing sila kasi para pong parang para sa kanila, ang prinsipyo po nila, nakatulong yung Max, parang balik ko na lang sa Max to kasi natulungan ako. Ganon po yung kaisipan nila. Buti na lang po tong mga natulungan ng Max Products hindi po sila madamot sa pakikipag-usap kasi iba po Doc pag anxiety na no. I think Doc parang napakahirap po talaga pag anxiety na po yung kalaban natin, Doc. Well, mahirap talaga dyan. And for those who are really sharing, kaya nga itong company natin is sharing ito. We share everything. So dapat hindi tayo, kaya nga kung minsan, di ba, nagtataka, naririnig nyo kay Sir Joey, I lecture around the whole Philippines na kahit naman wala akong downline doon because I'm just sharing what I know sa ganda ng product na ito. So, I'm very thankful doon sa gumagawa rin yan na you have to share your experiences. Pero kasi ito talagang physiologically, yung sabi ko nga uulitin ko, talagang kagaya ng bigyan ko yun na very typical example ng postpartum depression. Ang postpartum depression yung kapapanganak, then anxious siya, depressed siya, gusto niya magpakamatay and everything. Hindi nandun yung baby na dapat tumantuwa siya. Pero pathological kasi yun. Why? During pregnancy, ang taas ng progesterone and estrogen ng isang babae. Pero paglabas ng bata, babagsak parehas yun. Kung bumagsak yung estrogen and progesterone, meron ka pang lahat ng nakikinig na hindi pa nagte-take ng product natin, ang bababa ng glutathione ninyo, sure ako dyan. So, mababa na nga yung glutathione niya, ganun pa yung nangyari, babagsak, kaya nagkakaroon ng anxiety and depression. Dahil bigla yung bagsak ng mga hormones. Now, after taking our product, lahat from head to gonads, yung ovary, yung sinasabi yung hypothalamus, pituitary, thyroid, and gonads, yung ovary, pag nag-produce ulit yan, normally, ng estrogen, progesterone, bumabalik yung mental and emotional state ng isang tao. So that's why, very important yung pinag-uusapan natin na talk with people of the same case na naka-recover, then don't Google. Please, huwag kayong napakadaling mag-Google ngayon eh. In fact, kahit yung pinag-aralan natin na AI, sige, ilagay mo yung nararamdaman mo, pati laboratory mo, sasabihin niya may cancer ka, ito ang gamot mo. That's very dangerous. Doc, Dangerous parang yun. parang mas madali nang mag-AI ngayon, Doc, kasi pati si Meta meron ng AI. But it's Kaya, very dangerous. Hindi siya yes. doktor. I tell you, yung nararamdaman mo na anxiety and depression, plus yung laboratory mo, in-AI mo yan, sabi niya may stage 4 cancer ka, stage 5 dialysis, yan ang gawin mo na. Hindi pala. It can Talaga. happen that way. That's very dangerous. So don't ever do that. Iba pa rin yung yung face to face. Iba. Kaya nga ako, very comprehensive eh. Ito nga lang, I'm sorry to say, medyo ang Western medicine kasi masyadong laboratory-based. Nakalimutan na naming mga doktor, the art of medicine, the the complete history taking and complete physical examination, 85% na ang diagnosis namin dyan. Ngayon wala na, puro sa laboratory na lang. Then nag-ECG ka, sasabihin pa nung machine kung ano yung diagnosis. That's wrong. Hindi mo tinanong kung ano nararamdaman ng pasyente. Nahihirapan akong huminga, ganun. Pag tinignan mo naman yung troponin niya, normal naman. Then pag tinignan mo, nagtanong ka ng kanya, may GERD pala siya. Yun yung problema, hindi heart. Pero since yun ang naramdaman nung namatay na kapitbahay niya, ayun na ang isipin niya maghapon magdamag, susunod siya. Kaya na nga, Doc, no? Grabe yung kalaban yung sarili, Doc.
yung Yeah, pag-iisip. definitely. That's why Mhm. dito na kailangan yung mga ganyan problema. Diyan na ninyo kami kailangan na doctors. That's one. Then second, yung sinasabi kong kausapin mo yung kaparehas mo ng sakit, that is the second support. The third support would be tayo, yung nag-share. Family, yung nag-share. Those are the community, family support. Very important yan sa mga problemang ganyan. Psychological lang. Psychological lang. Under mental yan, then emotional yan. Pero yung mental state niya may problema rin dahil hindi nagpo-produce ng tamang hormone. Puros cortisol, puros epinephrine, hindi yung endorphin and oxytocin. So, ganun ang problema. Yung product natin, ang pinoproduce lahat good hormones. Yes, Doc. And kay Ma'am Wendy, ang sabi niya, ano po pwedeng max na mainom para doon? I think for the anxiety or acid. Yun yung tanong niya, Doc. Yeah, any kwan na yan, any product na available yan. Walang pinaka kwan na dyan. Although, since si Dr. Keller kasi is a triple board certified yan, hematologist, then immunologist. So, kwan yun. Talagang kung available yung GXL, yun muna. Kasi yan yung kwan natin eh. Kung tutuusin mo, yan yung first product natin. Naging advanced lang yung ibang product natin from the experience of Dr. Keller. Yes po, Doc. Yes. And meron naman pong darating. Pero Ma'am Wendy, i-chat po kita, i-message po kita. May usap po tayo. Yan. So, napakaganda naman po talaga ng Max products natin, Doc, di ba? Yes, Talaga, definitely. Andre- Definitely. Yung nga sinasabi ko sa inyo, kahit pa magpa 2 million ka na stem cell sa Germany, okay, kaya tandaan nyo yung lifestyle, free radical, disease. Kaya ka nagkakasakit because of free radical. Yung free radical galing kay lifestyle. Okay, nagpa-stem cell ka ngayon. Normal lahat, normal, healthy, young yung cells mo. Talagang you look like 20 years old without disease. Pero kung yung lifestyle mo hindi mo naman binago, under the heat of the sun ka, yung UV light, kainin mo yung gusto mo, wala kang exercise, wala lahat, what happens to your young, normal, and healthy cell? Masisira yan. And ano ang solution? Nasisira yan because of free radical coming from the unhealthy lifestyle. Anong solution? Glutathione lang eh. Yung Max International product, yan ang produce. So, ganun ka-importante ng pag maintindihan. That's the very reason why lahat ng naririnig po ninyo dito is napakaganda lahat. Majority po dahil hindi naman natin, wala namang kwan dito sa mundo na 100% po. Not even stem cell or any product for that matter. Kasi kung minsan, the reason why magkakaiba tayo ng reaction dito sa Max International product, it's because of our lifestyle or yung genetic makeup din natin. Mm-mm. Doc, meron pong tanong sa akin, mga ilang months na siyang nagtitake ng Max GXL, normal dosage. Bakit daw po hindi bumababa ang cholesterol niya? Yung Parang lifestyle niya. lifestyle na, Doc? Oo. Lifestyle yun, lifestyle related. Then pwede siyang mag-shift ng kwan kasi baka naman yung liver niya is masyadong kwan, may problema. May problema ang liver niya, that's why mag-shift siya ng ribosine. Para, Okay. I-suggest ko po, Doc. Pero I think, kasi parang nag-try siya dati ng Celgevity, iba daw yung lakas naman niya sa GXL. Ang Hindi, problem naman, ganito ang gawin mo para masolve mo na kwan. Bigyan mo ng max 1 with 357. okay, sige, Doc. Sige, Doc. Marami naman tayo nun. Sige po, kausapin ko na lang po siya. Pero I think, Doc, ang nakatulong sa akin kasi 'di ba nagkaroon din ako ng problem sa lifestyle ko. Kasi per experience talaga pag hindi inayos ang lifestyle, medyo tumaas ang cholesterol ko. Ang laking tulong po ng 357 sa akin. Yun ho ang nakatulong talaga, Doc. Parang nag-normal talaga siya. Kasi ang metabolism kasi niyan, metabolism which mean production or degradation is sa liver. So baka hindi 100% yung kwan ng liver. So it's only ribosine technology na 300% yung increase ng glutathione dyan. Kaya makakatulong ng malaki yan. Plus yung 357 kasi specifically yung omega-3 that is for
cholesterol and triglyceride kasi yon. Ngayon. Yan. Doc, salamat po ulit. Okay. Gusto man natin kausapin si Doc. Pero it's already 9 o'clock. So, Doc, thank you ulit, Doc. Okay, Kalong. welcome po. Salamat Okay. po. Salamat po very, very much. Sige, Doc, okay kahit po. na Good kahapon night. po ay napagod po Ah. kayo is na-enjoy po natin yung company kahapon. Salamat po, Opo. Doc. Okay, Doc welcome, Kaloy, thank you very Agnes, much. Mama Arlene. Good Okay, night. goodbye. Good Thank night. you po. Bye. Maganda na yung profile ni Doc. Oo nga, ang ganda oh. Doc Kaloy. Thank you. Salamat po sa lahat ng mga nakinig ngayong gabi. Thank you for joining us at lahat po ng mga nakasama namin sa sa testimonies, Jeriel, Gina, and Sir Rudy. Salamat po sa inyo, Sir Edwin, Sir Dominic, and Sir Franco sa Zoom at ganun din po sa maraming kumonek sa ating Facebook. Thank you very much po. Mag-connect lang po kayo sa mga nag-invite sa inyo. Kontakin nyo lang po sila. Baka na-miss ko po na makita po yung mga questions ninyo. Please kontakin nyo lang po ako dun sa mga na-invite ko or si Ma'am Agnes sa mga na-invite niya or sino man po ang nag-invite sa group. Kontakin nyo lang po sila para po malaman nyo kung ano yung products or magkano yung mga products, especially sa mga sa mga hindi pa members, sa mga hindi pa nagtitake, sasabihin po nila sa inyo ano yung pati kung paano mag-take at magkano. Ayan, so how much, paano mag-take, yung dosage, pag-usapan po natin. At kung kailangan nyo pong kausapin yung iba na tulungan, very willing naman po yung mga yan, mababait po yung mga yan. Kasi gusto na din nila kayong matulungan. Actually, yung iba po, grabe po yung tiyaga, no? Si Sir Michael talagang ang tagal nakipag-usap. Kasi 'di ba may depression, may anxiety yung kausap, talagang kinausap niya kasi alam niya yung feeling eh. Pag may anxiety eh. Iba kasi po yung feeling ng may anxiety. Kahit ako po, kapag po anxiety po na po ang pinag-uusapan, kinakausap ko rin po. So, thank you very much sa lahat, Ma'am Agnes. Okay, thank you sa lahat ng nag-share. Nabanggit ni Arlene, si Jerry, at saka si Gina. So, thank you. Sana wag kayong magsawang mag-share dahil marami kayong matutulungan sa mga guests natin tsaka sa mga answers. Okay, thank you very much sa lahat. Good night, everyone. Bye. Okay, bye. Good night. Thank you.